Slow. Brother Jerry, slow to ang gero yun. So, opay gagabi ha iyo. Salamat ninyo oras nga pagkadi. So yan na haparan mga diri pa maaram ang first time. May na kami study ha Book of Romans, interpreting Romans. Pero ini nga interpretation level ha Romans diri ya PhD level, dili tiya masteral, dili tiya sobra ka basic. Okay? Kikitaon na nato ng theological themes dito ha Romans. Kung ano ang theology ni Apostle Paul. Okay? So, yan na, din na kami ha, chapter 1 pala, pero kan Engineer Dino, yan na nga Friday is chapter 2 na kami. So, praise God na natrabaan, pulunghan Diyos, may gahom ko talaga. Powerful ko talaga, Word of God. Okay? So, before that, gina-invite, yan na, tatong na agenda yan na is Roman chapter 1, verse 24 to 27. So, parang mga first-timer na pag-attend, you're so blessed kay anaman topic ka na is more on God's wrath. So, you're so blessed. So, yan na, gina-encourage kay Brother Mario, Super M, na mag-opening prayer, kita itong study. Sige, opening prayer, brother. My dear loving Father, we thank you for gathering us today. This week, we study the book of Romans, chapter 1, verse 4 to 27. 27. So, we pray, Lord, na tagang pabigay knowledge, understanding, para magsimamon ang inside ng dapat. Salamat, Lord, for all the things. We pray. Amen, amen. So, ini nga passage, at ato niya na istadihan, ini nga type of sentence na ini nga passage is a conclusion. So, nakasiring kita nga kung for the word niya, therefore. So, asya ini ang conclusion regarding sa previous passages or topic. So, yan, ang previous topic ini is about the God's wrath towards sin. Yeah. God is not pleased to sin. In kunwari waray, di rin nalilipay ang atong Diyos sa sala. But, ang wrath nga nga to is not an ordinary anger. It is extreme anger. So, may kapungot ang Diyos. So, yan ang makuha natin na may motto ang kanang kalibutan na okay lang ito. Yeah. Kay God is love man. Yeah. So mali anira understanding about God's love. Yeah. Tinuod God's love pero dirito yan fully truth about character of God. Kasi may dan character ni God nga anger, wrath. So makikita natin sa Old Testament na may dahya anger. So nasa dito early verses na gin-reveal ni God ang iya wrath from heaven. So, nakuha ni Brother Mario na, for example, na Noah's flood. Diba, nagkaadan lunop because itong expression ni God ang iya wrath toward sin. And another pahinabo di the Bible is the Sodom and Gomorrah. Diba? Tikang halangit, umuranhin kalayo. Expression of God wrath toward sin. So, diri ko talaga nalilipay ka dito. Sin. And then, naman ito nga, previous verses na topic yaponan, may mga tao nga nag-suppress ang truth. Di rin nila gina-accept ang truth na aadakan God. They suppress. So, ano nila ginimo? They worship, di ba? Idolatry. So, amo ito nga kuan ang result hanera pag suppress ang truth is the doing idolatry. Itong resultahan nila pag-suppress ang truth. Okay lang mo dito. So, ito niya, previous topic, may nag-suppress ang truth. And then, nasa nga Bible is, nasa nga Jesus, itiya identification, ka John, favorite verses na ito ni iba ni, I am the way, the truth, and the life. So,
Amo to nga kuan, wari nila i-accept ang truth. So ang nila ginhimo is they worship diri tinuod nga God. They became idolaters. So tungod dito, nahingadahirahan God's wrath. Sa amin yung conclusion. Okay, they worship animals, kuan idaha previous verses. Oo. Basahan ko yan natatang passage para magkuan na kita. Pamatayon naton ang pulonghan Ginoo, Romans 1:24 to 27. Therefore, God gave them up in the lust of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves, because they exchanged the truth about God for a lie, and worship and serve the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. For this reason, God gave them up to dishonorable passions. For their women exchanged natural relations for those that are contrary to nature. And the men likewise gave up natural relations with women and were consumed with passion for one another. Men committing shameless acts with men and receiving in themselves the due penalty for their error. The grass withers, the flower fades, but the word of our God shall stand forever. Let's pray. Dear glorious Father in heaven, we praise you, we honor you because you're almighty and gracious to us. Father, we humbly requesting to you that you allow the Holy Spirit na mag-teach sa amon, mag-enlighten, and to have an understanding in this passage, the message that you have given to us. Thank you nga ikaw ang nagtirok ha amon dinhi. And we ask forgiveness of sin that every day we fall short to sin. We praise the mighty works of our Lord and Savior. In Him we have redemption and atonement of our sin. And Father, we pray that at this moment, you're the one be glorified and be honored. We pray this in the mighty name of Jesus Christ, who is our Lord and Savior. Amen and amen. Okay. So, nadiri man hera na ina to ng mga action word. So, sana, bibili kong tahan na yung action word na didihan, yung sentence. So, ang natin action word didi is, gave niyan up. Okay? Tapos, ang naton actor, higad. Amin na taton actor. So, aniya object, aniya first action is, them. Okay? So, second object niya, second action is in the impurity, in the lust of their hearts to impurity. Pero i-identify anay naton, ano't another word han gave up. Surrender. Oh, pwede, surrender. Hindi pa? Release. Oh. Yes. Kung ano niya, dito Greek is to hand over. To hand over. So yan an action ni God, hininga passage, is iya igindara ininga dem. Ininga dem. Ano man kita makasasala? Inini. The people who suppress the truth. So the idolaters, unbelievers, diba? Okay, suppressing the truth. So ibig sabihin, they are unbelievers. And then in the previous passage, they don't worship God, but they worship animals and other things. So they are idolaters. And then, ginkain hirang gipagdarahan Diyos, halas. Ano't another word halas? Ano? Anong uging? Okay. Last. Oh, coveting. In Greek. Yes. Craving. Desire. Desire. Yes. So yan na, iningalas, hello brother, iningalas is tikang hanera, heart. So karagsig yun,
Ang condition or state, an state na nera heart is kalaswaan. Tama, di ba? Lewdness. Ano't another word of impurity? Unclean, di ba? Oh, not clean. So yan na. Iningalas, amat condition at era heart. It kabutangan, it state an era heart, it era kasing-kasing or desire nera, it era daw no na is kaluswaan. Di ba? So, amit ito nga kuan, nga dehra nera kuan, nera pagiging ikatuhaan uncleanness, kay amot era, kabutangan, itera, kasing-kasing. Diyan, ipapakita ito ni Apostle Paul. Ito nga, ano to na mga kaluswaan. Okay? Karigsig yun, aadaheraha, pag-aada ka kalaswaan, karigsig yun, inihira, aadahera kalaswaan nera. Anong reason kaya nahihira ni Ada? Because God gave them up. Expression ni God. Gin-abandon hera. Tama, di ba? Gin-abandon hera, gin-allow hera ni God na may ngada. As is expression. Kaya kaya diri kasi hera nakarawatan truth. Poros leto timo anak, diri nga na namamati timo anak, sometimes masaring ka, bahala ka daw dida. Di ba? So, gimpasagdan hera. Yan na, nera kabutangan, namin ito, ada na hera, nera kalaswaan, ang mga mahugaw. Okay? And then, magkukuhan natin na, and nera ginihima, ini nga kalaswaan is dishonor. Dishonoring of their bodies among themselves. Hira-hira la. Naiget siya. So yan na, ama to nga, ginalawin ni God na mga idolaters na may nga dahaludness as expression na niya, wrath. Kaya ginsusuppress manggod nira ang truth about God. And then, an era nature at era heart, essence an era heart is lusting, coveting, amit at era, nature at era heart. So yan na, ano ba ang sugo ni God haiya tao? So, basahan natin 1 Thessalonians chapter 4, verse 4. Basa kita. 1 Thessalonians, pinalilit ko ang tawuhan Diyos. Waray? So, nasa nga sugo ni han Diyos haniya mga tao, asya ni sugo han Diyos haniya mga tao. 1 Thessalonians 4:4. That each one of you know how to control his own body in the holiness and honor. So, amo iton commandment ni God ay mga tao na dapat maaram kita pag-control it aton lawas, tikaton holiness and honor. So, gin-identify na ni Apostle Paul nga, it dishonoring is also included in kalaswaan. Ayaw igamitat imulawa sa kalaswaan. Because it is dishonoring to your body. Ayaw pag-enjoy it kalaswaan. Okay? Ayaw pagkita hasapit. Para ito din. Okay? So, amo ito kwan ni God. Yan na, amazing line kay nainga na nerang kalaswaan, itungod nga gimbut ang hera dito ni God. So, amo ito nga, you need to examine yourself. Kung ikaw nag-i-enjoy kat kalaswaan, examine yourself. And then, maybe, ginbutang ka na dito ni God, pabayang ka na kay matig ka na imo ulo. And pray nga, wala ito dito aton. Comment, question, clarification. Padayon. Ipapawan na. Ha? Klaro man anay, din eraser. Maray kwan. So, amitot kwan ni God, usan expression na niyarat is not all about, Old Testament kasi, amato niyarat, expression na niyarat is, nagamit yan nature, brother. Pag-aduro na pag-abusya,
Pinabayang ka na lang. Mm. Puntahan ka na lang. Ang character niya. Oo. Diri man napasaway, di man nabali. Sa rin pataga Hernani, matigka, itulo. Okay? Ano yan? Gin... Ha? Labga eh. Ah. Ano man, Tacloban. Ano ya? Sige, susurat ko ulit passage para makita ba niyo? Ngayon, ma-observe yap niyo kung paano Hein. Ayun niya, because. Oo. Oo. Eh, nagtitake time kita din, So yan na, an early verses, conclusion ni God. Ang conclusion ni God, kay tungod nga matigkay ni, gisusuppress ni ran truth, era gindarahira ni God nga to nira, dishonoring their bodies, kalaswaan. Okay? Yan na, another, gintagaan pangitan reason ni Apostle Paul, kaya ano higad, nagbuhat ito ha era. Sa amin ang reason, kaya ano na higad, ginbuhat ito ha era. So, an action di dinera, exchange. Okay? Ini nga day is the idolaters, the unbelievers. Ako consider ito a day nga false prophet. Yes. E di rin manhera na accept ang truth. False prophet included gyapon dira. Sinabi ito si Jesus na itong religion. Ako consider ito na day. Ang mga false religion na they are not doer of the word but only the hearer. That is why siguro ipapabayan na lang dito. Ada expression, God's expression. Di ako makakuan kung anong judgment ni God toward Kibuloy. It's between God and Kibuloy na leto. Pero regarding ha passage, pwede natin. False prophet. Actually, next one natin nga passage nga araman is ini nga day gihapon is the Pharisee. Utro. Eh makikita natin han time ni Jesus ang mga diba na si Jesus sa John, I am the way, the truth, and the life. Ini nagsusuppress ang truth ang time ni Jesus. Number one is the Pharisee. They reject Christ. So, makukuanggap natin na nga day is also the Pharisees. Ha? Basta unbelievers. Tama, unbelievers. Oo, tanan hera. So yan, ang action nini ng mga unbelievers, ginbalyuan nera. So, anera object, hanera action is, ano nera ginbalyo? The truth about God. For a lie. So, amo nera, object, hanera action. So, amin ni ang reason, kaya ano ginbutang hera ni God, ngatuhan kalaswaan. Kaya ano hera gindara ni God, ngatuhan kalaswaan, kaya amin ni ang reason. Ginbalyuan nera ang kamatuoran parte sa Dios habuwa. Ngayon gin-illustrate ini ni Apostle Paul ano nga pamaagi. Amin niya. Worship, serve the Creator.
Or creation. Rather than the creation. Oh. Wala hira mag-worship, mag-serve ha, Creator. But ang nira worship, gin-serve is the Creator. Or creation. Hmm. Pasokin din din ang Roman Catholic. Di ba? Naglulod-loderan mga santos nera ngadto. Creature man ito ng mga santos. Tama di ba? Mga tao. Correct. They worship, they serve. Di ba nagkakadang fiesta? Ano fiesta yung barangay? San Pablo. Kayo barangay? San Goku. Dere pa ito, kalendaryo pa ito. Kuya Dani. Comment lang sa pamatro. Nakaon nila. Nakaon. I believe when we go to patrol, we are not only the saints. Oo. Lahat ng toyo, itong Pagkaon. Fellowship. Pagkaon. Pagkaon. Oo. We can also share the gospel. That's an opportunity. Hmm. Justify ko the... Dere, truth tayo. Truth. Oh, Brother Ed. Naghahanap ako, hindi because of ano. This is for me, it's fellowship. For the recognition. Yeah. In short, inihera is mga idolaters. So, ama to, nakasari ako ng Roman Catholic because they are one of the idolaters. Worshipping, serving creature. Diba? Bisan pa man ito, Mama Mary, ni Mary, kuan, but as long you worship, you bow down creature, that is idolatry. So meaning, i-give up na ito ni God. Oo. Yes. So, it mga nagsusuga dito. Kaya di rin manira na accept ang truth. Kaya may da ka ba ito na nakilala, ako dami nakilala ha akong relatives. May da ko gisishare. Labi natak mga bata, ma-pride man tira. Tira na mamatigod ha akong kay umang kung man lako. So, amati ang akuan, pag matingga ng ating mong kasing-kasing, mapaparos kayo ni. Papabayang ka na. As God's expression of His wrath. It toward it mo, ka matigay at ulo, harden, kalos na timuhat. Oh, but like pero na. Pero. Pero kung mo dito, itong nagpabayaan, because ito nga pinabayaan, di rin itong susi. And the moment na may itong susi nila, di rin itong papabayaan. Oh, makatuwa na kita sa yung passage. Ito ni Paul, kay sisira ng Caspil. Oo, tama. So, sunod nga passage, it's interesting. Interesting yun ni. So, yun, gini-spoiled mo dahil nito ni Apostle Paul writing. So, yan na, makikita natin, ang mga idolaters, ang nagwo-worship and nagsiserve a creature, is, usagya pa itong expression that they exchange the truth about God for a lie. If you're doing idolatry, di ba, you're doing, kung ano niya, kung ano definition with idolatry. So makikita natin, ang definition ng idolatry, it is exchanging the truth about God for a lie. That is another biblical definition of idolatry. Idolaters. Okay? Idolaters are those people who exchange the truth about God for a lie. Like the Hinduism, damon tira kuan bisan hayop, nasambay ra tayo. Nagets baya. So ang gusto emphasize sa ato ni Apostle Paul, the command here is dapat ang i-worship naton i-serve the Creator. So yan na, may dito di da Old Testament, amo gihapon ang Old Testament unang mga panahon, amo gihapon ang problemahan mga prophet. Di ba? Kaya damo gihapon ang idolaters. So ano kaya't mayayakan ni God han idolaters? Ba kitaon naton ha Jeremiah chapter 10 verse 11, chapter 10 verse 1 to 4. So, nasi nga di, hear the word of the Lord speaks to you, O house of Israel. Verse 2, thus says the Lord. So, ini nga word is, ikang ha Ginoo. Amen kaya ka ng Ginoo. Learn not the way of the nations, nor be dismayed at the signs of the heavens, because the nations are dismayed at them. For the customs of the peoples are vanity. So, kaya na nakayakan hilod nga vanity. A tree from the forest is cut down and worked with an axe by
by the hands of a craftsman. They decorate it with silver and gold. They fasten it with hammer and nails so that it cannot move. Verse 5, their idols are like scarecrow in a cucumber field, and they cannot speak. They have to be carried, for they cannot walk. Do not be afraid of them, for they cannot do evil, neither is it in them to do good. So yan na, ini na mga images or idols na mga pagan nation, an era God nga ginsaserbahan mga pagan is, an panito ni God, illustration nita era is they are scarecrow. Kung baga waray-waray, pahoy. Diba? Dito sa Samar, balay taklo lang at takabatan damot pahoy. At altar. Damot pahoy. By higad na ito. Ano yung ito definition? It ladawan is pahoy. Would you like it or not? Amen truth. Amen truth pagkita ni God, itimo, kinulodhuran nga ladawan. Pahoy para iya. Yeah. And praying na untay aton balay, kung ada ka na kang Kristo, pananggalan na ito ng mga pahoy sa iyong balay. Tama, di ba? Pero kung diri ikaw din ang mayrohan yung balay, ay pag pinanlabot ito, may kapalayason. Usa-usala, waraan na yan. Anghel, wara malili. Ay, yan, ini. Limpigan na tayo. Pag pinanghay po siya na pahoy. Yasawa. So, ito kuan challenge it, brothers nga, diri pa ka sa pagtuit, ada kao pwede mo hambalay. Di ba? So, ito nga, ang definition ni God dito na mga ladawan, rebulto, is pahoy. Okay? Karag sigyon, nagsasamba pahoy. Wari pinagkaiban pahoy dito ang huron. Ganito mo, ginbutangan, baduan mo yung silver and gold, yung oral pa. Diba? It is worthless. Okay? May da po pag Sige, brother. regarding hindi ng mga public. Mm. May da po sagkay, kaya naman yung ginagawa siguro. Yan, yan. Kasi yan, may nangalit ko na rebulto na da, like Jesus Christ. Buong po niya ang kumbaga. Yan na to. Ano din may sir? Bakit? Kung diri ikaw tagihit, ayaw pag pinambuong. Hindi, iya. Oh, Kaya nito buong. kaya Oh. mo ni. Oo, oo, wala problema. Kay pahoy man la ito. Okay. Amo lang gusto. Ambot. Para kung yan ngilo. Isa ba teacher niya ako niya, buhay ito. Mga ito. Pati na ba? Pastor, after yung masisari, dahil na kabalay, magabaga dili yabot ko worship. Pero magabaga mo ko na church kita, may projector, added crucifix. So, kung magkabalay, ang crucifix, di ka actual crucifix, baga ka Jesus good na. Pag-remind lang, pero hindi mo worship, kanto eh, bao. Pero yung pag ano lang, pag na-imagine mo image pa, para kung nangaling kita, while we are praying, ini-imagine yak natin, hindi rin ginawas na ating baba. So, ginindar na kayo sa atin ng pagtingayakan. So, pag-amaga ito, para madalain mo lang pagkanong ka na reminded, so din. Pero, not the crucifix that you are, worshiping. What does it say? Sige, Pastor John. Acts chapter 17, when Paul was in Athens, as I shared it, men of Athens, I see that in every way you are very religious. For as I walk around, I see objects, wherein Athens basically is the center of religious, at mga like Artemis, Zeus, mga Greek gods. So pag lahat ni Paul, essentially, for us, I walk around, I see objects. And then, may other example siya dito na,
nakita siya ko rin nakasulat to the unknown God. Pero ito na unknown God is again introduced na ni Paul, and that is Jesus. So, ibusan ko lang din. Acts chapter 17. Acts 17. To the unknown God. Hmm. So, yung to correct ni Apostle Paul, ang mga Athens wherein they used to worship mga Greek gods, mga one images, and then statwa. So, somehow, ginrelate ini siya na instead of worshiping idols, we have to worship to the unknown God, which is God Himself na. Gin-reveal na ni Paul. So, siguro sa iya na medyo adi pa kamo sa transition from Catholic, hindi inihinaan nila. Kaya po naman kita, we used to have sin na like one sin sa siguro natin sa past, we are into immorality, mga sila na, or drunkenness, or kuan, di naman tigdan na wala siya. Siguro hinahina until such time na overcome natin. Same din ako nito siya sa ating sin sa idolatry, not necessarily tignan dahil hinahina until such time you will have this mindset na, or you have this knowing that you are worshiping God, not the idols. Brother Rex, anay, Brother Rex. Ano, word of God na saying na God is spirit and you must worship the spirit. Truth. Meaning, what I think yan ang dawan. Sila doon naman lang, okay, cross. You are there to baga para pagpaan niya. Reminder. Oh. Pero, the fact na alagan na ito bang yan ang tutulog ka rin dyan. Ito ang cross ka, ito din ginawa. Yeah. Okay, from the word itself, from the scripture itself, as in God is spirit. So, that's why we live by faith, not by sight. Amen. Amen. Amal person na. So, what ito, imahe niya. And we live it by, we pray by faith, we worship Him by spirit and in truth, by faith. So, what I do niya, yung bukan niya, Thank you, Brother Ed. amal ko. Oh, sige. Yung mga church, Christian, may naman dyan, may mga cross. Di na tibig si Manila. Marayman. So, regardless, ano ito na pa hindi, the authority is the scripture. So, regardless kung ano ito niya, practices nila, basta by authority, given by the instruction in the scripture. Hmm. Ano pa yung direct cross? Actually, So, ganun eh. Medyo good talaga. Kaya itong gestures natin, even the Israelites, namimili talaga yan in Ginoo nga area of worship. That is why they make and one golden cup. Because that is the desire and heart ng may niya yung worship. Pero, ang Biblia, nagsasaring ko na, we must worship in spirit and in truth. Tama. Hindi nila dapat. But it's up to us kaya the way nga kung natin nagkakaroon, okay, actually, na-remind kita. Pero, pag-worship or pag-pangadi, and then, let's bear it in mind na, it's just Kuan kasi, sige brother, oh. Sakto ito din yung season. Pero itong cross, yung ito ng worship. Yes, yes. Sa tao yung worship, may worship. Yes. So ito, usa na ito yung baga, tulong ka na ito. So di rin ito siguro sa lahat, may na-cross, di ba? Yes. Pareha, kasi sa diyan, ipadre. Hmm. Hanapin ito mga picture ko, liyo. Ikadit na kasi ito ko nila altar. Another pahoy. Main ko. Ibalik na kami. Naato ka na. Wallet. Man of faith. Wow. Yes. Amen. Amen. Kaya itong cross, itong ikamandilan igan nga,
ini-images, ayaw i-worship. Bisan nito, kung anong estatwa, nga dating barikit, consider ito nga display. Furniture. Mannequin or figurine. Furniture. Souvenir. Oh. Pero kung ito i-worship, munduran, namin ito nakakasalita. Yes. Pero kung itong adala itong picture na, consider it as a picture, kung picture man, kung hip-hop ito, kung picture ito, paano doon sabitan din yung picture lang. Pero kung i-isipin pa ikadal-salta, kaya i-react mo na ito, nakayaw mo di ka. Pero kung ito, okay lang ito kay kita man natin. Pero Jesus Christ, kung naman kita picture na iya. So kung mag-display kita ng Jesus, direct kita maro pa. Oh. picture na iya. Bakit picture ito taklolo? Ano ulit ako pala? Okay lang ito kay nakita. Hindi naman din sasabihin mo. Picture ni Jesus Christ, picture ni po, pareho ito. Pares nung natiri natin sa sambahon. Pero kaya wala na picture na lagi original kung nanawang ito. Ayan, Jesus Christ, siya magbubutang kita ito. Pero okay naman kita. Picture ni Jesus. Nga niya. Ate, brother Mario, ano Yung picture ni Jesus Christ, interpretation na ito. Marami ito nito. Churedyo. Ito nga edad. Mga figure, ito na iya. Mo. So, kita na kung siya ang din na mamaya. Madala ito niya game. Oo, dito. Oo. Ang gulong kumatira sa hindi ka mo tumakapin yung mga tuhan. Picture. Sige, brother. Ano yun? Muro ko mga pet. Muro ko matuloy mga katedral pero dito. Kuhaan ang ginilis niya. O, dugo. Nawang na. Sige, brother. Brother Rex. Again, kanina, another topic was be doers of the word. So, ang lagi ito kung ito niya na ito na ang tawag. Ludhan mo nga ito niya. Alaran mo ng bukad, ludhan mo ito niya. That is worshiping. That is image. Kaya ang pagluhod, para lang ito ng Panginoon. Ang paghalad, di ba magulhan? Mahalad yung bukad, makulang Pagka, no. So, again, inconsistent here, instruction. Tama. Hindi baliwat kita pwede mag-iminantar para atong mag-pray. Altar, para timo pag-pray. Kay waray man ko ni, depende timo motive. Ano nga altar mo resignon may, Siyempre mag-pray ka. ano nga altar? May mga rebulto dila? Para sumigat ka ng Christian, nangyari dito. Oh! Ikaw, pastor. Sige. May ang altar Sige, sige. Ito mo kung Matthew at 6:7, nasa rin nga, if you pray, go to your room. Close the door. Close the door. Pray to the- your Father Who's unseen. So, no need in altar. Tama. Actually, itong altar, kay minakata talaga yan. Traditional one. Minakata ito, hamon ito na nagtimatan. So, tungkol kay minakanta, ang nagdako kita nga, kawang nagdako nga, itong altar nila, holy. Holy or So, na-prepare kita itong nga, kay di pa man kita maharap ng truth. truth. Oh. So, yan ang maharap ng kita ng truth, wala yung altar. When we pray, we go directly pray to God who is unseen. Amen, amen. Amen. Meron ka pa pang verse niyan, kung ba, ada direct pa na alam ko na nasa Jesus Christ na parang ba niya. Neither you worship in this town. Oh, John. Pagawa rin lugar niya. Specific na. Oh, location. So, tiya, kuan, may kuan personal opinion ni tiya. Ako, kung may dako balay, kung tagan ako ni Lord in balay. So yan, kung tagan ako ni Lord in balay, di na ako magbubutang dito yung ribulto. For the reason nga, di rin ako na papakita ko tagbalay na ako ng akong mga anak, we are not Roman Catholic. Oo, pwede na ito butangan din na mag-reason na kita.
na diri man ito pag-worship, display man latiya. But as long na may display nga sugal ito aton balay, bangin ma-misinterpret, ita akon asawa or ita akon anak, pagkato niya, okay man lang it Roman Catholic. So bangin na mag-church sa Roman Catholic. So, amit niya, and then, gusto talaga ni God, i-worship niya His Word. Enough Night Bible. God is, pagpahinom hato ni God, the Holy Spirit is within us. Diba? So, amit ito, naging kukonvict kita ng Holy Spirit. And then, the best nga pagpahinom hato ni God, basahon natin at Bible. Magbasa kita. Diba? Dili kita and then, share pa ni Brother Rex, gin-reveal na ni Jesus kung ano't nature and essence ni God. God is Spirit. You must worship Him in spirit and in truth. So, amat tiyak, brother. Pagpapalayan na natin, signal kami. Ah, Pero I think, siguro kung may napapalayan mo, oh, may sing in one room or dedicated nga area. prayer room, pwede, oh. Siguro, Oh, pwede, brother. Prayer room, oh. Devotion room nimo. Itong prayer room, ito na may kwarta. Ah, oo. Para sa imo, may kwarta ka man. Oo. Prayer room, ang tulad ng igdaran. Ako na suggestion, ito yung prayer room, imbes nga lagawan yung mga tao, Bible verse. Sharing pa Bible verse na lang. Biyahe ko man lang. Ah, sige, oh. Nagkanang airport na yung mga prayer room. Pero wala ito mga i-discipline das. Oo, oh, amin to. Wala dito this out of this ano. Hmm. Oo. So, box na yan. Simple as box na. Itong mga prayer room, para di ka na di-disturb. Yes. Tama. Lagawan. Tama. Ano? Hmm. Pwede ka lumot. Pwede Ito ka ka lang different religion. Isa din, no? Muslim ka. Kaya, kata Muslim man ito. Hmm. Oo. Basta dahil meron pag nakikatuwang ko, mabuti pa daw may prayer room. So, At interpretation ito ng Romans 14, verse 1 to 4. 14? Romans 14, verse 1 to 4. Yun yun, doon pa, hindi mo kayo katoliko ba? Kay katoliko nga, kay Christian, kay Juan. Accept the ones whose faith is weak without quarreling or over disputable matters. Sige, basa. One person's faith allows him to eat anything but another whose faith is weak eats only vegetables. Hmm. The one who eats everything must not treat with contempt the one who does not. And the one who does not eat everything must not judge the one who does. For God has accepted them. Who are you to judge someone as a servant? To their own master servants stand and fall, and they will stand. For the Lord is able to make them stand. Ako po din I don't know if may pagkaintindi. First time ko mabasa ito, nang mabasa ako ng Romans. Pagkaintindi ko rito, parang sa akin, no? Because parang this like, do not debate with my words. Rather, spread my word. Kumbaga, ay, para ako, no? Pag nagkatopic kasi ng ibang Religion. Parang, I don't know, pag-intindi ko. Ako, brother, madali lang eh. Regarding nga maging basa nga passage, iba kasi tiya context. Okay. Consider it as consider na ito nga ko pa ni Apostle Paul is and brother nato nada na truth. And then diri maraot na magkuan kita false religion kaya Jesus ginyak na niya disciple na beware of the unleavened bread of the Pharisee. So, ibig sabihin ito, mga believers ito, na medyo weak lang sila. Oo, ada na era truth. Okay, may hinahinay lang. Kuya Dani. Oh. Ako, 1 to 4, Romans 14 verse 1 to 4. Oo. Ano yun? Without one. Kuya Dani, oh. The lesson is common context. Paul is referring to the maturity of the believer. Okay. Mm. With believer doesn't mean na baka mahina, but his level of understanding of the Mabaw pa. So, in order not to become a studying dog, ayaw kita pagpalayan nito. Anahin ko ba kayo? Ito pag-ibigil. Ito mag-ibigil ka, ang wala niya ba? Sala. Ibigil ko sa laang mag-ibigil. Actually, ibigil Jesus Christ. Ay, no, meron. Culture na. Basic drink nila ang wine. Eh, ang wine nila ito, just to
antiseptic yung sa tubig eh. Hindi mas din na tubig. So, yung sasabi na kain. Pero kung nabi, iinuwan na ng mga Christian. Ibang yung principles, ayaw talaga pagsukat. Para hindi ka maging stumbling block. New believer. That's the Context, okay. ibang religion. Kaya nga sabi ko, pabasa ko lang kasi ito, makamali yung pag-intindi ko. Thank you, brother Animo Franz. Regarding ka panggin ko ni Kuya Danny, related na ito, pag may ladawan tayo balay, it's better nga waray ladawan. Eh baka may dadato new believer, kung matuti mo balay, may mga ladawan ka pa, ma-misinterpret niya, kuwan pa nga ti brother, pagan worshiper pa nga yan ini. Kung gusto mo may mga ladawan, maybe, kung imo purpose diri pag-worship pero mas mapayaman. Kung may lalawan o may cross na team balay o team balay o barika, maalam na ginoon ito yung intention. Oo, tama. Okay? Hmm. Kumbaga, dapat pagdibatigo. Depende ito ng team mo. Kaya umarap ko na intention. Kung tuloy-tuloy lang, umarap ka. Okay. Basta kaya nga iba, Kaya ang problema. At ang mapagkiyaan naman na tayo, mga weak believer. i-explainan mo na lang ito. Kaya kung di naman pakiyanan, anong sito, umarap na tira. Bakit na udlat pagpakayana? Bakit na mag-awad pagpakayana kay Engineer Mario ko dito? May ma-open. Pero basta ang main panasdihan ni Lord na ayaw ay worship. Kay itladawan, depende ito na ito ng pagkurensi nga ladawan, picture kung ano. Basta ka man, ayaw i-pag-bow down, ayaw i-worship. So, itong yung mga kung gigimat ang tangani ito, wala man nga nakikita tunay na naman ni Jesus. Pag matata, nakadala ito nga mo ito ni Mga Jesus. namo. Pero actually, picture na ito, para ito kan di na Kan Pope. ni Trump. Oh, ni Trump. Picture nila, basketballista. Kung ino, paniyo na ito. Pero, gintagan talaga ito niya pagrespeto, kaya mo ito na nagdimbatan, nga mo ito niya. Diyos. Pero yan ang mga alam na kita, maanda ito mawaray, or as long as di na kita na worship, kaya we know the truth, so, paano ito problema? Diba? Dapat bahala. Imo man ito balay. Therefore, Last 2 minutes. continue. Okay. So, Last 2 minutes. amin i-recap ko lang kadali ha. Recap na. Ini na mga ada na kalaswaan, kaya pabayan ni God. Ang reason kasi, ini na mga unbelievers o idolaters, ginbalyo ni truth about God. Okay? So, ang gusto din ni Apostle Paul na i-worship ini nga creator. Ang tunay. Nga amin yan, identification na aton creator. Iya identification is who is blessed forever. So, ini time. Diba? So, infinite, oo. Ano another word ang blessed din Hindi nga, happy. Context yun So, it's happy. Another word din is worthy of praise. Kay, nagkuhan man, servant worship. Pwede magyapit i-check ha Greek. Worthy of praise. Worthy of praise. So, ini ginkuhan ni Apostle Paul na atong identity aton creator is angel makakarawat hin pasindunog or pagdayaw awari katapusan. Kaya labaw nga tanan. So, kung ikaw may daka na true faith in Jesus, saring pa bisan waray ladawan, makaka-worship ka iya. Makaka-glorify ka iya. Kaya ibarab ka naman ng truth. And then encouragement gapaton kanina message si Brother Rinier is let be a doer of the word, not a hearer. So nasing diri he Lord Exodus 20 chapter 1 verse 2-5. And God spoke all these words saying, so kan God ini word, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other gods before me. You shall not make yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in
in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them or serve them. So, ito nga kuan nato na God revealed himself through Scripture. So, ito nga, sabi pa ni Jesus, kan Thomas, blessed are those, bisan hindi rin nakakitaya, pero may pagtuo, na believe. Believe, oo. Oh, so ganito yan. Larix na ito. Okay? So, niya, and then, iniya, last na panini, passage, okay? Paspasan na natin. Oo. Sige, brother Inso. Brother Inso, sige. Ito nga, very plain naman nakita mo. Yung nag-worship idols. Pero actually sa atin sa Christian, meron din na idolatry na hindi pa masyado kanasan. Christians, di ba? We go to church for blessing. We do not worship the Creator dahil nakatuloy na kay na-araw itong blessing. Ang maraming church goer na maraming hinihingi, nakatuloy. Tapos binigay. I will always go to church. I will always give. Nakakabalis man. Ano po mindset na? Kumbaga, idolatry ginagawa. Pero you are deceived. Na-deceive ka. Hindi siya plain na carp nasa box. Pero actually sa Christian, marami. Like ito Marami. Christian worship na. Nato ba kayo makarimpungan ka na makarimpungan ka? Yes. Hindi pa doon kayo. Hindi naman ito yung in worship, ka naman ay kulat ka Lord. Nagkatayimik lang, explain Personally, let's say the church yung mga kanpa, hindi na kayo. Kaya pag-concert, kaya sila, leader lang. Amo naman may sumasagot ng box systems. Kaya Sige, iyakan lang ako. Brother, Kuya Danny, Let me define idolatry. Idolatry in the Bible encompasses a broad range of behaviors where people turn to anything other than God for love, trust, or devotion, often treating those things as if they were divine. This can involve the worship of images, the pursuit of wealth, and even the misplaced focus on oneself. Even our work can be our idol. Even basta anything that is apart from God, that's a form of idolatry. Hindi lang images. One example is halimbawa yung money. Desire for more. Ina-idolize mo na yung money. Desire for more is a form of idolatry. Your work, maybe your work. Palagi ka na lang nasa trabaho. Ina-idolize mo na ang trabaho. may dapat yung balitan. Hero worship, paying divine honor to ancestors, heroes, or human figures. So for the worship of wealth, the Bible warns against putting one's trust in material possessions. For this become a substitute for God. Worship of self, self-centeredness, pride, and placing one's own desires and comfort above God's will, or forms of divination and magic. Ano ito sinasabi diba dito na do not worship yung created. creature. Baga may maraming nalilisip. Kahit ako yung ang mindset ba nila, mali ko. Kaya matulog sila, ang promise nila. Ang promise nila, ito,